Tapos na, no? Okay, so pasensya na kayo at sabihin ko na rin sa inyo para kumbaga maging aware kayo. Yung mga seniors nyo na mga 8 years na, 7 years na, 6 years na, no, so they are kumbaga ay until now ay mag-enroll pa din, no, because hindi na sila payagan actually na makapag-enroll, no. That's why ayan, no, I advise you na talagang tapusin on time ang inyong graduation, no, pilitin, no, wag bumagsak, no, para talagang hindi na kayo magtatagal dito sa university kasi sobrang hirap, no? Sobrang hirap na kayo magtatagal pa. So make sure na matapos ninyo within 4 years or a maximum of 5 years. Ano? So yan lang naman. Okay? So, yan. I think nag-meet na naman tayo last time. Tama ba? No? So, pwede na tayong mag-proceed with our discussion. Ano? Okay, so allow me to share my screen. Okay. Okay. So, kita na po. Hello? Yes po, ma'am. Yeah, okay. No. So, okay. So this is the lecture notes for the introduction to engineering. No. So magsimula muna tayo in discussing ano ba ang ibig sabihin ng research. No. Papaano ba kino-conduct ang research? Saan ba ito ginagawa? No. Okay? So generally, ang research daw po, it is a systematic, no, and methodical process of inquiry na aimed at discovering, interpreting, and revising facts, events, behaviors, or theories. Bakit ba natin sinabi na systematic and methodical siya? Because there is a procedure kung paano ba tayo magko-conduct ng research. A general procedure which starts with number 1, no, identifying the specific problem that we are to that is the reason kung bakit tayo ay magre-research, no. May it be a specific problem or issue or a specific topic, no. And then next is identifying what are the applicable methods, scientific methods that we can use in line with those problems para po makakollect tayo ng data, no. So pag-aaralan din natin ano ba yung mga applicable na technique, no, sa pag-collect ng data. Once na ma-collect natin yung data, paano ba natin siya i-analyze, no. So the research is that basic na reason bakit tayo nagko-conduct ng research is that for us to generate new body of knowledge, no. Sabi nga kanina, we can confirm, no. Okay, we can confirm yung mga existing na theories, existing na principle, or pwede rin naman na kumbaga we refute yung existing theory. Sabi nga kanina, we revise yung atin na facts, no, initial facts, no. And then of course ang pinaka main goal why we conduct research is to provide solution doon sa practical problems that we address initially, no. Ano ba yan, bakit parang meron bang may comment, ano ba? Parang tumutunog kanina pa. Okay, so mukha namang wala. Okay po, no. So different researchers, different sources, no, they define research, no. May kanya-kanya silang
definition, ano bang ibig sabihin ng research. But then, kung mapapansin ninyo, if you, kumbaga, initially read yung nandito, no, sabi dyan, hindi nawawala yung systematic, no, a systematic way, a systematic study, no, because again, sabi nga dun sa general description natin, it is a process, a step-by-step procedure. Nga lamang, depende or sa mga authors natin, iba't iba ang focus, ano bang ibig sabihin ng research. Like for example, here kay Oxford English Dictionary, no. So sabi niya, ang focus based sa research niya is yung systematic way kung paano ba natin pag-aaralan daw yung mga materials as well as yung mga sources natin para makakuha tayo ng data to establish facts and reach new conclusions. While kay Macmillan and Schumacher naman, ang kanya naman is process of collecting. No, ang research daw is a process of collecting and analyzing yung ating na data or yung ating information for a specific purpose. No. Samantalang kay Kerlinger, dinefine niya, no, na yung scientific research, no, scientific research, siya ay systematic, controlled, no, empirical, and critical investigation ng natural phenomena which is guided by theory and hypothesis about a presumed relations among such phenomena. No. But then generally, no, research, it is a process, no, na ginagamit natin for advanced knowledge, no, as well as to solve a specific problem, no. So if ang proseso natin ay kumbaga detalyado, no, empirical and objective in nature, so we make sure or because of that, na-ensure natin na yung nakukuha natin na result or findings, they are true, they are reliable, and valid. Huh. Okay. So, pagdating sa research settings, no, so maraming lugar, maraming pagkakataon, maraming chances kung pagkakataon, lugar, place, or kung saan tayo pwedeng mag-conduct ng research, no. Marami. Pwede, sabi nga dyan, pwede sa mga educational institutes, pwede sa library, laboratory, even sa classrooms, pwede kayong makagather ng information, mag-research, basic, library, no, city streets, foreign cultures, ayan. No, so maraming pwedeng options kung paano tayo magko-conduct ng research. Again, depende kung ano ba ang in-address natin na problem. No. And there are some kind of researches na kumbaga short duration lang siya. And small period of time, tapos siya at madali siyang gawin kasi nga konti lang yung panahon na ilalaan para siya ay magawa. No. Pero meron namang mga researches na talagang napakahaba, no, napakahabang panahon bago siya matapos at magawa, no. So obviously kaya siya ay matagal, maybe because yung parameters and variables na ina-assess natin or ina-establish natin talagang kailangan natin ng mahabang panahon, no. So ayun, taon-taon talaga, no. Okay? So may mga pagkakataon na nagko-conduct tayo ng research because it is actually a required requirement pagdating sa course natin. Like for example, aminin natin sa subject natin na ito or sa curriculum natin. At the end, it is required na talagang meron tayong or mag-conduct tayo ng research sa project study ninyo. 1 or 2 man yun. No. So, requirement siya, kaya tayo nagko-conduct ng research. No. Or even kapag kayo ay graduate school, nag-masteral kayo, nag-doctoral kayo, wherein every subject, I think na, I believe, ay talagang kailangan nyo mag-conduct ng research. No. So, yung
Siyempre, iba't ibang settings, iba't ibang field of specialization. So, may kanya-kanyang format kung paano ba natin siya gagawin. Pwede na siya ay descriptive, pwede siya either qualitative or quantitative, siya ay descriptive, experimental, developmental, so iba't ibang klase. No? So, yan ay depende, katulad ng nabanggit ko, depende kung ano ba ang field of specialization natin. Like sa atin, sa specialization natin, more on tayo ay combination of qualitative and quantitative, developmental and experimental kind of research. Ano? Okay? So, okay. So, yung pagdating sa research, no, meron tayong, kumbaga, sa nature ng research, ito daw yung dapat ay content niya or kumbaga ganito dapat yung klase ng research na meron tayo. No. Unang-una, dapat systematic yung approach natin when we conduct research. No. Hanggat maaari, we follow a structure and organized plan. Anong ibig sabihin noon? No. So, the research is done with or I mean the research is done or we conduct the research according to katulad ng nabanggit yung fixed plan or even a fixed system. Actually, systematic approach, we can say na siya ay synonymously, kumbaga methodical approach, no, kasi sabi nga may step tayo dyan. Una muna, magsisimula tayo sa pag-identify ng problem. Ayan. Ito yung general na actually during our elementary or high school days, ito talaga yung sunod-sunod, di ba, na proseso on how we are going to solve a problem or conduct research. No? Yun nga, magsisimula sa pag-identify ng problem, magpo-formulate tayo ng hypothesis, magko-collect tayo ng data, and then pag na-collect yung data, mag-analyze ng result, and then from there, yan, we draw conclusion. But before that, syempre may mga findings pa tayo, and then we draw conclusions. There are times and cases na required na mag-recommend pa tayo. From our conclusions and findings, we should provide some recommendations for improvement, no? And then next po is that ayan, empirical evidence, no? So, research relies on observable and measurable evidences. No, anong ibig sabihin nun? Pag sinabing empirical kasi, this is based on or ang concern niya is it based on or concerned with verifiable, no, data. It can be by observation or even experience, no, rather than mag-base tayo sa theory or pure logic, no. So sabi nga dyan, observable, measurable, paano? So pwede nating makollect yung mga data na iyon through, pwede siya experimentation, ayan, mga surveys, observations, or even po yung mga empirical methods natin. Para lang masigurado natin na yung makukuha natin na data and yung madodraw natin na conclusion doon, yung findings natin ay talagang based on a real world evidences rather than, sabi ko nga kanina, logic lang or theory lang or sabi nga dito, based on speculation. No. And then number 3 is that we conduct, ito yung nature ng research, kapag nag-research tayo, kailangan nagkakaroon or ina-apply natin yung critical thinking skills natin and talagang nag-a-analyze tayo. No. So, ano bang ibig sabihin yan? So, it involves na nagbabasa tayo at nag-iisip widely about an issue, no, in order to develop a deep understanding, no,
about or a deeper understanding and kumbaga magkaroon tayo ng point of view in relation to a certain issue, no? So papaano ba natin siya gagawin? So we really examine yung na-collect nating data carefully. Talagang masinsin tayo, talagang iisa-isahin natin siya, no? Hangga't maaari, dapat wala tayong makikita dyan na kung ipa-plot natin yung data natin, walang outlier dyan, no? As much as possible, we consider various perspective. Hangga't maaari, when we conduct research, we ask for other people's comments and suggestion, no? Hindi lang siya your own point of view or your own perspective, no? Maganda na merong outside anong tawag dito, party or third party na wala siyang involvement doon sa kinokonduct mong research para maiwasan na magkaroon ng bias, no? So ayun, kaya nga tayo minsan, di ba, we present, no? At ano nga gagawin natin? Magkakaroon tayo ng oral presentation, ipipresent natin siya. Sa halip na yung point of view niya lang na 5, no? Meron pang additional people na magbibigay ng kulay dun sa ginawa ninyo na research. Magdadagdag, no? Kumbaga reinforcement siya para mas maging maganda yung i-conduct niyo na research, no? So sabi nga dyan, to arrive at logical and well-supported conclusions. And then, ayan. Number 4, research daw po should be replicable. Hindi ibig sabihin yan na you just copy kung ano man yung ni-research ng isang researcher, no? But, yun daw mga methods, yung procedures na ginawa ng isang researcher, or halimbawa kayo kapag nag-conduct na kayo ng research, yung method ninyo, pwede natin siyang ulit-ulitin, pwede natin siyang gawin, no? Pagdating sa research natin, actually, kailangan naman talaga na we should have yung replicates. Kailangan natin siyang ulit-ulitin. Kailangan natin siyang gawin ng paulit-ulit para ma-ensure yung reliability, yung validity, or even po maging conclusive yung ating findings, no, or yung ating result, no. So example nito, halimbawa tayo ay nag-develop ng isang machine. So you are to test it, no. Ite-test natin siya ng paulit-ulit. Same condition, you have to test it a minimum of 3 trials, no. So tatandaan rin aking pinagsasasabi ha, kasi ari hanggang PS2 ninyong gagawin or PS2 ninyong kailangang idagdag or incorporate sa inyong mga magiging testing, no. Kasi alam nyo, based on experience, diniscuss ko ito, tinuro ko, pinaulit-ulit ko during RM. Nagagawa naman kapag halimbawa ay ginagawa ang RM. Pero kapag nag-PS1 na, okay, ituturo mo ulit, lalo kapag sila ulit mga estudyante mo. Ano ba ito? At pagdating sa testing, pag nagte-testing na, ay nakakalimutan na, no? Well, some other factors such as, syempre, yung cost, no? Yung cost ng pagte-testing, yung pagpe-prepare ng raw material, on their part, sa mga students part, medyo hassle na siya, matagal, magastos. Kaya lang yun kasi yung requirement, no? Yun yung requirement pagdating sa study, no? Bakit ba kailangan na mag-replicate tayo, no? Kailangan ulit-ulitin. Sabi nga kanina, para maging valid, para maging conclusive yung result natin, no? Like for example, nag-test kayo, isang testing lang. How do you know? Ito yung pinakamahirap sagutin. How do you know na tama yung result mo? Iisa lang naman ang naging testing mo. 'Di ba? No, hindi siya conclusive. No, hindi rin pwede na dalawa yung testing mo. What if ganito siya? Ang result niya is yes or no. No. If halimbawa, yung unang testing natin, ang lumabas dyan, yes. Nag-test tayo ulit kasi sabi mo, at least ma'am, sige, 2 trials. What if ang result niya ay
No, no. So, hindi natin ngayon alam. Ano ba ang desisyon natin? Itong isa ay yes, itong isa ay no. So, paano tayo magde-decide? So, kailangan at least meron kang deciding test or trial or factor, no? Para masabi natin na conclusive yung result, no? So, at least kung halimbawa yung third trial natin at ang maging result niya ay halimbawa ay yes, no? So, 2 out of 3. So, doon, maybe we can say na talagang yes yung result natin. Kasi out of the 3, nagdalawa yung yes eh. No? So, doon, yun po siya. Yun yung reason natin na kailangan po replicable yung methods na ginagamit natin pagdating sa testing natin. Ano? Maliwanag na po. Ha? Ari ay may mga pa-example pa ako. Kailangan ari talaga yung naiintindihan. Ha? So, wag kakalimutan. Kasi sa tunay ha, ito talaga ang laging pinapaulit-ulit ko kasi ito talaga yung i-a-apply ninyo pagdating sa inyong project study. 5:30. Okay. Why? Okay, bye-bye. Okay. No. So, ayun. No. So, kailangan talaga ng replicates. Kasi alam nyo, i-share ko lang. Okay, yun nga, tinuro na. Pero pagdating ng PS1, ayan na. Pagdating ng data, aba, tigi-tigisa lang ng result. Pag tinanong mo naman, o paano mo nasabi? Ang nangyayari, nag-uulit lang sila lalo. Lalong nagtatagal. No? Well, tanungin mo naman, di ba yan ay pinag-aralan na natin, diniscuss na natin yan sa RM, bakit hanggang ngayon ay wala pa din, nakakalimutan pa din. Opo ma'am, kasi po ganito, ganyan. No, kasi po magastos po pala ma'am pag nagpapalaboratory test o kaya kapag kami po testing, well, dapat you should have known that. No, at first, proposal pa lang dapat yan ay na-research nyo na ganyan siya magiging kahirap or ganyan siya magiging kagastos. No, nag-propose kayo we assume na kaya ninyo. You assume na lahat ng testing magagawa ninyo. No. So, sabi ko nga, talagang lahat ng bagay ay pinag-iisipan. No. So, tatandaan ha, again, kada testing po, no, bawat parameter na i-analyze natin, there should be a minimum of 3 trials. Ha? Tatandaan yun ha, ay siya kayo sa akin. Pag ako'y naging panel ninyo sa inyong project study at ganyan ang mga testing ninyo ay siya. Hindi ko chechekan yung mga manuscript ninyo. Ano? Ha? Maliwanag yan kasi itinuturo ko na yan ngayon. Okay po? No. And then next po is that ang research daw po should be objective and unbiased. So in line dun sa kaninang sinabi natin na we consider different perspective para maiwasan na magkaroon ng bias. No. So hangga't maaari po yung research na gagawin natin, it should be subjective. No. Sa atin ha, since tayo mga engineers, hangga't maaari, kasi ang numero sa atin, simula nung nag-decide kayo na kayo mag-engineer, na magiging engineer kayo at mag-engineering kayo, ang numero ay kahit kailan hindi na po mawawala sa ating buhay. No? Well, in fact, actually, di ba, kapag alam natin, kapag may numbers, mas madali tayong mag-decide. O halimbawa, sa pH level, di ba? Pag sinabi natin na ma'am, ang pH level ay nasa ganitong range, we can say it is acidic. If you have this level of pH level, nasa basic po siya ma'am. Diba? It's easy for us to decide. No, dahil meron tayo, quantifiable siya, madali siyang i-decide. No, so, what I'm trying to say is that, we try na yung research po natin, it will be subjective, it will be objective, no, it should be quantifiable, no, para mas madali sa atin ang mag-decide. Paano ko nasabi? Halimbawa, you have a parameter like color, no, o halimbawa itong halimbawa ito, yan, no, maaari ang tingin ko ito ay pula, sa iba yan ay red orange, sa iba ma'am pink yan, no, di ba? No, kasi
depende siya sa tumitingin, di ba? Subjective, no? So, hindi natin ngayon malaman alin ba talaga ang totoo, di ba? So, there are cases, may mga parameters tayo na at first, maaari siya ay magiging subjective, no? But we can convert it for it to be an objective one, no? Hanggat maaari, padaliin niyo ang inyong life, no? Pagdating sa research, no? Pagdating sa pagre-research, we have to make sure na gumawa kayo ng way para hanggat maaari maging neutral, katulad nung sinabi natin, ma-ensure na yung findings natin ay kumbaga ay talagang anong tawag dito, evident, no? Madaling ma-judge, madaling makita na ito talaga yung result, ito talaga yung magiging findings natin, no? So, iwasan natin na magpe-present tayo na napaka-subjective nung ating magiging judgment. Ha? Okay? And yun nga, mas maganda na talagang magkaroon tayo ng different perspective pagdating po sa research natin. No, hindi kayo magiging bias. No. Okay? So, tatandaan yan ha. Naku, pagka sa research nyo ay talagang siya kayo sa akin. May pagbabanta si ma'am. No. Ganun talaga. Kasi, para ngayon pa lang, naiintindihan nyo na tatatak na kagad sa isip. No. Okay. No. Pagdating sa research, no, sa pagko-conduct po ng research, kailangan makagawa or makabuo tayo ng theoretical framework, no, theoretical from theories, no. So, pag sinabi, ang research daw po, kumbaga, meron tayong tinatawag na theoretical framework, which is, siya yung foundational review ng mga existing theories natin, no. So, siya ay ginagamit, it serves as kumbaga, siya yung magiging roadmap natin para magkaroon tayo ng argument natin pagdating sa research, no. So, saan ba siya nanggagaling? Katulad ng nabanggit ko kanina, ay review yan ng mga existing na mga theories, previous studies, yung mga concept, no, para malaman natin, para may pagsisimulan tayo, magkaroon tayo ng idea to have an advance and further understanding doon sa particular na field of study, no, or particular na field of study na kumbaga kinokonduct natin, no. Okay? So, ito naman po yung characteristic ng research na dapat ay meron para masabi natin that a certain topic, a certain issue is really a researchable one, no. So ito yung maging check items ninyo pag kayo ay naghanap ng topic na i-work out ninyo, no. So ang una na po dyan is that dapat daw po ang research ay purposeful, no. There is a reason bakit kayo ay bakit nyo siya kailangang i-research, no. Okay? Meron kayong goal, meron kayong gustong gawin, bakit kailangan nyo siyang malaman, bakit kailangan mahanapan nyo siya ng solusyon, no. So, pag sinabing purposeful, no, so ang goal natin, hanggat maaari, masagutan natin yung specific question natin, yan, masolve natin yung in-address natin na specific na problem, and then, yun nga, yung pinaka main reason or yung isang reason kung bakit pa tayo nagre-research is, syempre, kailangan may contribution tayo, may ambag tayo pagdating sa body of knowledge, no. Meron tayong information na dagdag, or pwede rin naman na may information tayo na nag-against doon sa existing na mga data and information. Ito kasi yung lumabas sa research ko, no. So, ayun, kailangan may purpose, kailangan may reason kung bakit ka magko-conduct ng research. Hindi siya for the sake na magko-conduct ako ng research kasi requirement siya, no. Siya ay reason kung bakit siya ay siya ay isa sa mga reason kung bakit ka mag-research. But hopefully, hindi lang siya dahil ganun kababaw na requirement siya sa course, no. Sabi ko nga sa inyo, you are to dig deep
deeper pagdating sa research natin na ito. No, kailangan talagang may purpose, kailangan talaga na may dahilan. No, parang kumbaga diyan papasok yung para saan ka bumabangon. No, just kape. Hindi, I mean, para saan yung pagre-research mo? Ang pangit naman na basta lang, no? Basta lang po. Kailangan po namin mag-research. Hindi siya ganun. No, bilang engineer kayo in the future, hindi dapat ang sagot natin ay para po wala lang, para lang sumweldo kami. No, hindi siya ganun. Kailangan bilang researcher, may goal ka. Bakit mo ito? Ano na naman? Isa pa na ubos sa PPD, siya na lang di nakaka-enroll. Ay, akala ko 10 lang ang papasok. Hindi po, bakit? Nung pinapasok Wait ko na lang nga ha, po si wait lang. Melody sa loob lang. Okay po, nasa na tayo? Okay, tapos na tayo sa purposeful. Okay, next po, dapat daw ang ating research po is logical. No? So, ano bang ibig sabihin nun? It should be reasonable, no? And based po on good judgment, no? So, kapag kinoconduct natin siya,
No. So, nagsisimula tayo in forming the hypothesis. So, basically, nagbe-base pa rin tayo sa mga existing na mga studies and theories. But then, pagdating sa logical, dito, ipoprove na natin siya by conducting experiments and we conduct also studies. So, after noon, no, after nung pag-experiment natin, no, we draw conclusion. No. So, based on sound logic and of course, based sa mga evidences po. No. And then, number three, rigorous. Anong ibig sabihin niya? Ibig sabihin, we should be very strict, no, pagdating sa pagko-conduct ng research. We should be precise. We should be very precise. No, hanggat maaari po, yung data na mako-collect natin is very reliable and valid. So, magiging reliable naman yan and valid kung valid din and reliable yung method na gagamitin natin. No, we have to make sure na talagang accurate yung data na makukuha natin. No, and we employ thorough analysis po. So, we use different techniques, no, para po, syempre, ang goal naman talaga is to maintain yung integrity po dun sa ating i-conduct na study. Okay? And then, number 4, sa pagko-conduct ng research, we should be ethical. Hindi lang basta ethical, we should also follow yung standards and guidelines natin. Pagdating sa ethics, no na kumbaga maaano natin yung participants natin. If we are going to conduct like surveys, yan, no, we have to protect our participants, no. We make sure na ma-maintain natin to make them confidential, no, and yun nga, maiwasan natin na magkaroon tayo ng plagiarism and magkaroon ng falsification of data. And maliban pa doon, sabi ko nga, if you are to research, make sure na legal, no, we follow the laws and the provisions, yan, katulad ng laws, yan. Halimbawa, sabi ko nga, yung example ko kanina dun sa isang section, halimbawa, ang naisip ng topic is about incineration, no. So, I believe here in the Philippines ay pinagbabawal na siya yung pagsusunog, no, yung pag-aapoy, no. Kasi hindi na siya maganda pagdating sa environment natin. Hindi ko lang matandaan kung ano ba yung law na iyon, but there is one study na pinopose, I believe during the pandemic, and talagang hindi siya kaagad na aproban because nga siya, yun yung parang mag-a-against siya sa law na yun. So you are to check kung may maisip kayo na topic, no, so make sure na walang law na walang law na hindi masusunod, no. Mag-a-against kayo sa law, no. Yan nga, protection ng ating participants, no. We make it confidential. 'Di ba minsan kapag nagsa-survey tayo, 'di ba? Minsan yung name, no, ginagawang optional na yan. It depends na lang sa participant if they really want to include their name. Minsan hindi na nga pinapalagay. Just the requirement na about age, gender, ayan, yun yung pinapalagay para magkaroon ng identification pagdating sa conduct na research, no. So, ayun, dapat po ethical. And the next po is innovative, no. So, kailangan may bago, may improvement tayo pagdating sa mga research na gagawin natin. Hindi pwede na lang tayo, duplication ng mga existing na study. Kaya nga sabi ko sa inyo, ay, tigilan nyo na yung pagpapropose ng ganito, ng mga drying, pelletizing, kasi wala naman ng bago. Itong huling 2 taon, may mga nagpo-propose ng ganyan, pero wala naman ng bago, no. Pwede kung talagang mapapatunayan ninyo that there is something new with your proposal,
No, kailangan bago yung idea. Sabi nga, may reason tayo kung bakit tayo magre-research. No, kasi nga ang goal makadagdag ng bagong body of knowledge eh. Hindi siya para mag-duplicate. Ano? So, kailangan, kasi alam niyo ba, during the defense, at medyo common yung topic ninyo, ang laging unang tanong dyan, anong ikinaiba? Anong meron dyan sa pinopropose mo? Anong bago dyan? No, ilang beses na yang nagawa or may gumawa na yan. Anong gusto mong mangyari? Anong in-improve mo dyan? No. So hanggat maaari po when we conduct research, palagi tayong may bago. No. Kasi part nga ng manuscript natin na i-describe natin, meron tayo dyan mga conceptual literature, research literature, at merong part dyan na magsisynthesize tayo. No, ano ang difference ng mga existing dyan sa pinopropose mo para masabi natin that this is feasible at ka-research siya. No. Okay? And then, next po is ang research daw po should be communicative. Anong ibig sabihin noon? No? So, hanggat maaari daw po yung mga researches natin can be shared to other people. May it be in line with our specialization. Pwede rin po sa ibang tao kailangan daw po ma-communicate or ma-share natin. No? So, bakit kailangan siyang i-share? No? So, of course, because of yung research na ginawa ninyo, no, pwede yung ibang tao matuto, no, malaman nila, maging aware sa kanila na, aba, may ganito na palang klase ng research na gawa na pala ng ni ganito, no. So hindi ko na siya kailangang ulitin, no, naiiwasan na magkaroon ng duplication. And then second, syempre kapag sinare mo siya, communicate mo siya, no, other people might give some suggestion, their comments na pwede mong magamit para mas mag-improve pa yung ginawa mo na research. No? Okay po. No. So, kaya nga yung presentation, meron tayong oral presentation kasi we want na mag-improve yung paper ninyo. We want na maging ka-research siya, maging feasible siya para i-proceed for project study. No. So, para ma-check natin kung talagang pwede siyang gawin. No. Okay? So, next naman is, ang research daw po should be iterative. Actually, I mean, research is an iterative process. Anong ibig sabihin noon? Other term for iterative is that research is cyclical. No, anong ibig sabihin? Ang research ay nagsisimula, paikot-ikot lang ang research. Wala siyang katapusan. No, it is a never-ending process. No, bakit? No, papaano? Okay, mag-a-address ka ng specific na problem. No, gagawa mo ng objectives, magre-research ka, magagather ka ng data, i-analyze mo yung data, magkakaroon ka ng findings, magkakaroon ka ng conclusions, and in the end, may recommendation ka na gagawin. Sa recommendation na yon, yung recommendation na iyon, pwede mo siyang gawin again para sa panibagong research problem. Kasi ni-recommend nyo eh. It is an improvement of the previous one. No? So, pwede mo siyang gawin. So, again, mag-iikot ka ulit. Okay, gagawin mo ulit yung proseso ng pagre-research. In the end, may recommendation ka na naman. Again, another source of research. Pwede mo siyang gawan ulit hanggang sa mag-improve siya na mag-improve. Again, research is a never-ending process. No. Sabi nga, cyclical siya. Inquiry, discovery, inquiry, discovery, inquiry, discovery. Okay po? No. So, okay. So, hanggang dito muna tayo. Yan, may activity na kaya agad kayo. No, may activity na dapat. So, hanggang dito muna tayo since magpa 5:30 na. No. Okay po. So, ayun. Do you have any question, concern, clarification sa diniscuss po natin? No. So I hope kayo ay nakikinig, no, kasi may mga points na ako na sinasabi na very important pagdating sa research, no, na really hanggang dulo talagang gagamitin niyo siya, no. So ayun. Okay? So sino nga ang coordinator dito?
para alam po natin kung alin yung Hello? surface or volume. Nawala na. Naririnig pa ba ako? Ito naman po yung over delta. O, ba't hindi kayo nasagot? Nasaan ba kayo? Po yung Ba't kayo nainig? energy balance. Ha? Instead po na rate, Uy. kaya mga Ba't hindi ko kayo marinig? rated minus outflow is equal to the amount Hello? of change Hello? in stored. Ma'am, good afternoon. Ay, yan. Putol-putol ka ning. Mahina siguro ang internet. Ano? So, ayun. Okay? So, you have na, kindly inform me na lang kung ilan yung nung lecture notes, no? So that by next meeting, ay di ma-provide natin. Hindi ko pa natatanong kung magkano. Pasensya naman. Maybe tomorrow, inform ko sa inyo. Tapos, ayun. Yung research activities, mapapatungan na kayo. Dapat mag-start na kayo magsagot noon. But, yun nga. Let's continue our discussion again on Thursday. No. Okay po. Iko. Ma'am, permission to speak po. A question po about po sa groupings. Since 41 kami, paano po po? So, ang mangyayari, 41 kayo. Yes. Same po kanilang section. There will be five na may 5 members and 4 na group members. There will be a total na 9. Tama? Diba? 25 plus 16. Ganun na magiging groupings natin. Again, pa-upload naman sa classroom natin. So I can see. Baka may meron nang nagsasubmit ng proposal. Utay. Ma'am, uploaded na po. Okay. Actually po, anong nangyari po ay parang ang action po ng lahat ay 5 po. So, paano po ma'am kaya paano po yung Hindi. No. Again rinig naman nung iba. No, rinig nung iba. It should be 5, group of 5, and 4, group of 4. Para naman hindi iwan yung isa. Okay? No, kayo ang bahala, pero, kayo na ang bahala sa pagpili, pero I hope naman i-consider ninyo yung sinasabi kong groupings. No. Yung number of groupings. Okay po? Pasuyo naman ako. Wag nang baka dahil dyan mag-aaway-away pa. Okay po. Uy. Hindi na naman naging. Ay, talaga kayo. Hindi kayo nasagot sa akin. Okay. So, sige na. Kung wala nang question, I hope kayo na may nandito sa meeting. Sinabi ko ito. I hope you follow, hindi man sa members ang aking maanuhan, but I hope naman yun man lang sa number of groupings. Okay po. Kasi kawawa naman yung isa may iwanan. Hindi pwedeng maging 6, 5 lang, maximum na yun. Okay po? Hindi naman pwedeng 3, hindi naman pwedeng I guess that will be fair naman. Fair enough naman sa lahat. No? Okay po? Okay? Sige na. Kung wala nang concern, question, clarification, thank you for your attendance. I hope nag-listen talaga. Thank you for listening. Pwede na po kayo mag-leave sa meeting room. Let's meet again on Thursday. Thank you. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you po. Thank you po.